So si Madam GMA po ay tuluyan ng sinipa. Kung naalala nyo, si VP Sara ay umimik dati 'di ba na sa imong ambisyon do not be tambaloslos. Yung tambaloslos kasi is a mythical creature in Visayas na malaki daw ang bunganga. Yung right? Dakog lagay man na siya, dakog alam nyo na. Dakog itlog man no. Pero ano malaki bunganga at kilala yung monster na yun as nagde-devour ng mga victim or something maybe. Kumbaga ay sugapa, swapang. Ganon, malakas lumamon ng biktima or something. Malaki nga ang bunganga. So parang ganid of some kind. Isang uri ng monster na ganid. So nagpost ng gano'n si VP Sara after si Madam GMA noon ay dinemote, right? Binaba yung kanyang posisyon. Ngayon po tuluyan ng sinipa. Bakit? Dahil nga po yan sa parang may resolution ang House na kakalabanin na si PRRD at si Madam GMA at ang isang kongresistang si Congressman Ungab ay hindi pumirma dun sa resolution. I think he's from Davao. Puntahan natin mamaya yung balita ha. So siguro hindi maatim ni Madam GMA na traitor rin si PRRD. Bakit naman kakalabanin si Pangulong Duterte? Ano baga ang kinatatakot ng Kongreso kay PRRD? Ha? Puntahan natin mamaya yung mga pahayag ni Tamba. O ano ba kinatatakot? Di ba sabi na ni PRRD, buksan nyo ang inyong accounting, ipakita nyo sa taong bayan kung paano nyo ginastos ang budget nyo taon-taon. Yun. Di ba tinanggal nyo na ang pork barrel? Sabi, nagmamalinis nga, proud nga itong House of Representatives na yun daw pork barrel ang pinanggagalingan ng corruption, tinanggal daw nila, wala nang pork barrel. Tapos iniba lang yata yung title, di ba? Iniba lang yung pangalan. Tuloy pa rin pala, mas malala kasi wala nang resibo, certification na lang. So dahil dyan, binabanat-banatan yung anak ni PRRD na si VP. Ang ingay naman ng motor ng kapitbahay. Narinig nyo ba mga atat ko? Naabala, kes. Ay nga pala, nagsampa na ng, di ba parang nagsampa na ng kaso? Parang nakarating na ng Korte Suprema yung reklamo kay VP Sara. Talagang yung sa kanyang 150 million last year na confidential funds. So dapat sabi nga ni VP, nagsalita na rin si VP Sara ngayon, kani-kanina lang mga ate at kuya. Kung di natin may discuss dito sa susunod na live natin. May mga pahaging si VP Sara, hindi lang kay Tamba kundi pati kay PBBM. Hindi lang niya pinapangalanan. May pahaging ang ating pangalawang pangulo. Maigsi lang nga sinabi. Dahil dyan sa pamimersonal, pang-aatake kay VP Sara, umamik ang dating pangulo, buksan ang kung talagang may sa tingin niyo may ginagawang masama ang anak ko, sige ipa-audit yung pagkakagastos niya ng confidential funds. Kayo rin, sabi ni PRRD, di ba? Ipakita niyo rin ang mga expenditures niyo. Paano niyo na-liquidate yung inyong budget? Paano niyo naubos yon? Pakita niyo kung, di ba, dapat ganoon naman talaga eh. Hindi naman pera ng kongreso yan. Pera yan ng taong bayan. So dapat ultimo pamasahe nila sa tricycle, sa padjak. Pakitaan nila ng resibo para walang duda ang taong bayan. Ay naku po, yun lang ang sinabi ni PRRD, inaatake na daw ang kongreso ni PRRD. At tapos ngayon, dahil nga hindi sinuportahan, hindi pumirma doon si Madam GMA, together with another congressman, sinipa sa pwesto si Madam GMA. Kasi nga daw, hindi na raw in line sa mga objectives or sa mga hangarin ng House of Representatives si Madam Gloria. Eto po yan, kahapon pa pala ito mga ate at kuya, medyo nararamdaman ng siguro mga analysts, di ba, na nanganganib na masipa si Madam Gloria ng tuluyan at nangyari na nga kanina. Ito po yung balita kahapon, or few hours, 14 hours ago, not few hours ago. Ayan. So, kaninang umaga na ibalita na rin to. Former President Gloria Macapagal Arroyo will reportedly be stripped. Di ba? Kumbaga may balak pa lang siyang tanggalin sa kanyang pwesto as Deputy Speaker of the House. Ayan, politico.com.ph has learned. Marami na pong mga mga media ang nabalitaan na nila ang balak kay Madam GMA.
Castles pala. Ano ba sabi ko kanina? Palace? Castles crumbling. Oh my God. Sana gumuho na ang kastilyong buhangin, mga ate at kuya. Ay, na-disconnect na naman daw, mga ate at kuya. Anyway, pagpasensyahan nyo na yung signal natin. Castles crumbling. Guguho na ang kastilyong buhangin. Sana nga. Dapat pala may pa-survey tayo no? Dapat na bang i-abolish ang House of Representatives? Di ba dapat federalism na lang tayo para wala na? Abolish na ang Congress, Senado at saka lower house. Abolish na. Di ba? Total, yan pala yung mga institution na puro corrupt I mean, the branch of the government na most corrupt. Allegedly. At dahil binabanata ni PRRD ng ganyan ang lower house, ayan, nagkaisa sila na kalabanin si PRRD at si Madam GMA hindi nakiisa, ligwak sa banga. Sinipa si Madam GMA. GMA set to lose Deputy Speaker post for refusing to condemn Duterte's attack on Congress. Tony Pet Albano eyed as replacement. Ito yung naamoy ng politico.com.ph kaninang maga, and then kinahapunan natuloy. Salamat po sa nag-message sa akin, nag-send ng video. Ewan ko lang kung mapiplay natin yung video. Nandito ba yan? Tingnan natin. No, this is not a video. Still, ito na nga. Parang pareho lang. Yung video baka dito yung video. Nope, wala dyan yung video. Open natin yung video. Hold on. Where's the video of... Ayan, ito. GMA7. Go. Katatanggap lang po namin ang balitang ito. Tinanggal na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging Deputy Speaker ng Kamara. Papalitan si Arroyo ni Isabela Representative Antonio Tony Pet Albano. Inalis na rin sa pagiging Deputy Speaker sa Kamara si Davao Representative Isidro Ungap. Yun yung Ungap. Napapalitan naman ni Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. Sabi ni Majority Leader Jose Manix Dalipe, tinanggal sina Arroyo at Ungap dahil sila ang Deputy Speakers na hindi pumirma sa resolusyong nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Sabi ni Arroyo, tuloy pa rin ang kanyang suporta kay Romualdez. Nasa ibang bansa lang daw siya ngayon, kaya hindi nakapirma sa resolusyon. Ang sabi naman ni Congressman Ungab, tinatanggap niya ang desisyon ng liderato ng Kamara. Okay. So, ano masasabi nyo dyan? Sabi ni Madam GMA, nasa abroad lang siya, kaya hindi siya nakapirma sa resolution. Tapos tinanggal agad siya ni Tamba. Anong klaseng tao si Tamba? Nasa abroad nga yung tao, malay mo kung nasa Pilipinas. Pipirma naman. Malay mo, traidor ni Madam GMA si PRRD, pero siguro hindi sila naniniwala, no? Baka okay, kahit nasa abroad ka, alam naman na namin ang desisyon mo. Pero still, di ba, ang pangit, hindi nyo naman alam Well, may prejudice na sila for GMA. May panghuhusga na sila. Nasa abroad ka't nandito, alam naman namin na hindi ka talaga pipirma. Baka nga nag-abroad ka para hindi ka makapirma. Di ba? Pero sobra, no? I mean, bigyan naman nila ng benefit of the doubt, Siko, or something. Di ba? Si Madam GMA nasa abroad, antay. Well, di na siguro nila maantay at saka pabor naman sa kanilang tanggalin si Madam GMA. But despite that, ganito naman ang pagbabalita ng ABS-CBN, mga ate at kuya. Patuloy ang suporta ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo kay House Speaker Martin Romualdez. Matapos kang ganyanin, matapos kang sipain, Madam Gloria, patuloy ang suporta. May nalaman ako about yung Madam Gloria. Ito'y matapos beltahan ni dating Pangulong Duterte ang Kamara dahil sa pagtanggal nito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Di ba wala ng confidential funds si VP Sara next year? Mahihirapan ng ating Vice President na magawa yung... Kasi ang kinagandahan po ng confidential funds, mga ate at kuya, hindi mo na kailangan ng mga bidding-bidding or something. Halimbawa, magbibigay ka ng abuloy. Ano ba, ang isang kongresista or ang isang politiko ay magbibigay ng abuloy sa patay. Say, magbibigay sila 50,000. Pwedeng kunin yun sa confidential funds. Nang wala ng question, buffering.
Ayan ka na naman sa buffering. Ayan ka na naman. Bumalik ka na. Mag-reconnect ka na. Oh, tapos, Diyos ko po, talagang ang signal natin mga ate at kuya, suffering. Buffering, suffering. Ay. Anyway, sa recorded, hindi ito magbabuffer. I-reconnect mo naman na, oy. O, reconnected na daw. Wasted talaga itong internet natin, Anyway, going back, kapag kinuha po sa confidential funds yun, matik na makukuha, may bibigay. Wala na question. Hindi katulad kapag di ba, sa talagang pondo ng opisina, halimbawa, ng OVP, baka may mga hearing pa or mapapa-aprobahan mo pa bago mo pa maibigay, tatakbo pa ng ilang araw, baka ilang linggo pa. Sus Mariosep ang ating internet, awalan Diyo. So, yun ang kinagandahan ng confidential funds. And also, kapag di ba, yung ang budget na yun ay ilalaan sa paglaban sa mga makakaliwa ay kaso mo, tinanggalan nila si VP Sara, ipipilayan nila ang pangalawang pangulo. At ang liwanag naman kung saan ni VP Sara gagamitin ang kanyang confidential funds. Pinapunta pa nga nila yung Vice President sa budget hearing. Tapos, in the end, hindi rin pala ibibigay, 'di ba? Feeling nagsasaklo-saklolo noon si Sandro Marcos na tapusin ang hearing na ito bilang kortesiya kay VP Sara. Tinapos ang hearing, hindi nga nakapagpaliwanag si VP Sara, ang ending hindi rin naibigay. Siguro kung nakapag-explain ng maayos si VP Sara doon, kung hindi pa kinat ni Sandro, kunwari nililigtas niya doon sa mga makakaliwang grupo, 'di ba? Baka sakaling yung ibang kongresista ay makumbinsi ni VP Sara nga lang wala, ang daming traidor kay VP Sara. At Madam GMA, ang daming tumatraidor sa iyo. Ayan na, pangita na ang ginawa. Anong magagawa mo patungkol diyan? Nga po pala mga ate at kuya, may napanood ako. Ewan ko lang kung napanood ninyo. Ang sabi daw ay si Madam GMA ay ganyan lang yan. Mahinahon, mabait, like hindi siya mapipikon sa ginagawa sa kanya. Pero maghintay kayo kung paano gumanti yan. Iba raw matalino si Madam Gloria. Pailalim daw kung gumanti. Kaya talagang yung castle na yan will crumble indeed. Guguho ang kastilyong buhangin ng House of Representatives. Parang ito na yung final blow di ba? Ay ganun ba? Kasi kaya nila tinatarget si Madam GMA, mga ate, sa tingin namin ay kasi nasa likod hindi lang ni VP Sara si Madam GMA, kundi ni PRRD rin. Baback up pa ni Madam GMA ang kahit anong plano ni PRRD. Wala si PRRD yung planong patalsikin sa posisyon si Kuting, pero may balak tumakbong senador si PRRD come 2025. Si Tamba rin daw tatakbo rin sa 2025. For sure i-endorse ni Madam GMA si PRRD. Madam GMA, bago dumating ang 2025, gawan nyo na ng paraan na maalis ang smart magic. Gapangin nyo na ang mga natitira nyo pang kaalyado sa Kongreso, pakiusapan yung investigahan yung alleged dayaan last year. At nang magkaalaman kung meron bang dayaan o wala. Nanalo naman daw talaga, pero hindi ganun kalaki ang sabi. Ano kaya ang mga susunod na hakbangin ni Madam GMA? Dahil winawalang hiya na siya ngayon. At ano pa kaya ang mga sasabihin ni VP Sara para ipagtanggol si Madam GMA? Comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.